Okay, so tawag dito. Good afternoon. Wow, 11:11. So, welcome sa Module 6 ng ating General Physics. So, pakagaya lang din to nung last time. Last time ano ba yung topic? Newton's Law of Motion. Ngayon naman, topic natin ay uh, work, power, and energy. So, yan naman yung topic natin for today. Hanip na yun, napagod ako dun sa calculus. Ang haba, 35 minutes yung calculus. Dire-dire yung pagsasalita. So, dito, bilisan natin. So, sabi dito, work is the quantity equal to the force applied to an object times the motion of the object. So sabi dito, force daw tsaka motion or distance. 'Di ba? A force does not work when it acts on the body so that there's a displacement of blah blah blah. Blah, blah. So ano lang sinasabi dito sa work? Kahit mag-exert ka ng force, kapag walang distance, walang na-displace na hindi mo na-displace yung object, walang work. For example, si Elmer, tinutulak yung isang kahon, napakabigat. Inubos niya na yung lakas niya kakatulak, pero hindi niya man lang na-move kahit isang inch. So, walang work na nagawa. Okay? Ano meron sa work? Dapat merong force and distance. And ano pa meron dito? Tandaan lagi, ang unit ng work is joule. Okay? Para makabuo ka ng joule, kailangan mo si Newton tsaka si meter. Walang ibang unit. Okay? So, ano gagawin mo? Tawag dito? Magko-convert ka. Okay? So, sa joule, ang pwede lang na unit si Newton tsaka si meter pag pinag-multiply mo sila. Yun lang ang way. Simulan na natin. Sino ba nakaano niyan? Pakitandaan na lang tong mga to dahil ako'y namamaos na. So, simulan na natin. Find the work done when a force of 300 Newton is applied pulling a box at a distance of 6 meters. Ah, digay pa ako. Hanip na yan. O, ano yung 300 Newton? Force. Ano yung 6 meters? Distance. So, ano yung unit, yung formula natin? Work is equals to force times distance. Napaka-basic na ito. 300 Newton times 6 meters is equals to 6 times 3, 1800 or 1800. Ano unit? Joule. Joules. Basic. Next. How much work is needed to lift a 150 Newton of sack of potatoes in a height of 5 meters. Napakadali naman nito. Tapos exercise, mahirap na naman. 5 meters. So, 150 Newton, ano yan? Force. Ano yung 5 meters? Distance. Makinig ka, Angel. Last time, tinatanong sa akin kung ano yung ms squared. Diyos ko po. So, pakinggan lagi, ha? Kailangan kasi talaga yung given. Sa physics talaga, ganun talaga. Lahat ng problem, ma-analyze mo talaga. Kailangan mo talaga expand yung given, identify yung mga given. Kaya makinig. So, ano ulit yung force? Newton yan. Ano ulit yung 5 meters distance yan? Ano yung formula natin? Work is equals to force times distance. Ano yung force? 150 Newton. Ano yung distance? 5 meters. So, 5 times 15, 75. Plus isang zero. So, 750 joules. Ganun lang ka-basic si work. Next, dito naman tayo kay power. Ito naman si power is the rate of performing work. So, kung gaano mo kabilis ginagawa yung work mo. Ganon siya. And ang unit niya is joules per second or watts. Kakaintindihan? So, ano yung sinabi dyan? Si watts daw ay joule per second. Ano naman si joule? Newton times meter. So, pwede pala siya na watts is equals to Newton times meter all over seconds. Pwede siya. 'Di ba? So, ano yung gusto kong sabihin dyan?
Bawal nyo ulit palitan si Newton, bawal nyo ulit palitan si meter, tsaka si seconds. Dapat yun yung gagamitin mong unit. And may conversion dito. Kadalasan tong watts, nagagamit siya sa kuryente, di ba? And 1 kilowatts. Di ba? And another thing is, ito si horsepower. 1 HP is equals to 764 watts. Di ba? So, kung gumagamit ka ng aircon, di ba? Diyan nakikita yung mga HP na yun eh. Di ba? Napakatindi pala ng watts nun, 746 kagad. Kaya malakas talaga siya makaano ng kuryente. So, solve na tayo. So, sabi dito, if a crane lifts a load of 3,000 newtons at 4 meters in 6 seconds, find the power. So, ano ulit yung 300 newton? Force. Ano ulit yung meter? Distance. Ano ulit yung 6 seconds? Time. Diba? So, paano yan? Ano yung formula natin? Ano ba to? Power. Power is equals to, tawag dito, force, distance, and over time. So, ano yung force natin? 3,000 Newton times, ano yung distance? 4 meters. Okay, hindi nakikita ng mga malalabo ang mata. All over 6 seconds. So, compute natin. So, ano daw yan? 3,000 times 4 divided by 6. So, ano na lang siya? 2,000. 2,000 na lang kagad yan. 2,000, ano unit natin ulit? 2,000 watts. Capital W ba yan? Ayun, capital W. 2,000 watts. So, yan yung power natin. Next, what is the average power employed in lifting? O, ito na. Magkakaya na naman tayo. 30 kilogram at a height of 15 meters in 1 minute. Okay? So, dito na naman tayo magkakalokohan. Kasi, ang given ay, ano yung kilogram? Mass. Yung meter, tama to, distance to. Yung time natin na minutes, hindi rin pwede kasi dapat seconds, di ba? So, yung 1 minute magiging 60 seconds. Ito ang problema. Yung kilogram, kailangan gawin mong Newton. So, yung mass, gagawin mo siyang weight. So, paano maging weight yan? I-multiply mo lang sa 9.8 meter per second squared. So, ano mangyayari? So, 30 times 9.8 meter per second squared. Solve na natin. So, power is equals to force or weight distance over time. So, ano yung ano natin? Force natin 30 times 9.8 times, ano yung distance natin? 15 all over 60. Solve natin. Solve natin, tawag dito, 30 times 9.8 times 15 divided by 60. So, ano siya? Is equals to 73.5. Ano hinahanap natin? Power ulit. Ano unit niya? Watts. Okay? Next. Ay, salamat. Energy. Ano naman meron kay energy? Si energy, parang ano lang din siya, kagaya lang din siya ni, wait to kagaya lang din siya ni work. Ano meron sa kanya? Newton times meter lang din. Ganun lang din sa energy. Kay energy nga lang, meron tayong tinatawag na potential tsaka kinetic. Si potential, ito yung stored in an object. Hindi pa siya gumagalaw, pero may potential siya na ganun yung ma-exert niya na force or energy. So, try natin. So, ano yung um, formula natin?
weight times height, mass times gravitational force times height. Ito rin yan yung ginawa natin dito. Mass, 30. Gravitational force, 9.8. Height, 15. Ganun lang din yan. Diba? So, try natin. So, 25 kilogram object is located 8 meters above the ground level. Find its potential energy. So, simple lang. Ano meron tayo dito? Mass, tsaka height or distance. So, ano kailangan lang natin? Potential energy. Ano yung formula natin? mgh. Mass, gravitational force, and height. Ano yung mass natin? 25 kilogram. Gravitational force, 9.8 meter per second squared. Ano yung height? 8 meters. Pasok ba lagi yan? Pasok lagi yan. Tandaan pala, si Newton, ang pwede mo lang gamitin sa kanya, kilogram tsaka meter per second squared. Wala nang iba. Okay, share ko lang. So, 25 times 9.8 times 8. Ano na siya? 1,960. 1,960. Ano unit nito? Magkaya ng unit kanina? Joules. Okay, tapusin na natin to. So, ito naman, 1,250 joules ng potential energy at the top of a guava tree, 6 meters high. What is his mass? Mass naman yung hinahanap. Diba? Given yung PE, hinahanap yung mass. Ano pa pwede nating given? Gravitational force, 9.8. So, ano gagamiting formula dyan? PE is equals to mgh. Ano yung value ng PE? Ito. 1,250. Mass natin, yun yung hinahanap. Gravitational force, 9.8. Ano yung height? 6. So, divide both sides by 9.8 and 6. So, mass is equals to hindi ako matigay. 1,250 divided by 9.8 divided by 6. So, ano yung mass niya? 21.26. 21.26 kilogram. Yan ba yung final answer? Yes, sure ako dyan. Tapos na. 21.26 kilogram. Ito pa pala kinetic energy. Kinetic energy naman, ito naman yung energy in motion. Gumagalaw siya. Hindi kagaya kanina ni potential, hindi siya gumagalaw, stored. Ito naman, energy in motion. Diba? So, pag hindi siya gumagalaw, no kinetic energy. Diba? So, ano yung formula naman natin dito? 0.5 mv squared. Ano yung m? Mass, kilogram. Ay, sorry. Pagod ako ah. Ano yung mass niya? Kilogram. Multiply mo daw sa V. Ano ba yung V? Speed, meter per second. 2 meter per second. Okay, so try natin. So, 2,000 kilogram car is traveling 25 meters per second. Find its kinetic energy. Ano yung 2,000 kilogram? Mass. 25 meters per second, speed or velocity. So, try na natin. KE is equals to 0.5 times mass times velocity squared. So, 0.5 times, ano yung mass? 2,000. Velocity, 25 squared. So, try na natin. So, 0.5 times 2,000 times 25 times 25. Oh, yun laki. 625,000. O, tama lang to. 625,000. Ano rin ang ano nito? Energy rin, joules. Diba? Ikaw ba naman 2,000 kilogram na kotse tapos bumibilis ka ng betchenko. Pag nabangga ka talaga nun. Diba?
So, 625,000 joules. Tama lang naman, 1,000 times 25 squared. Next, a 65 kilogram man runs at 500 meters in 60 seconds. Find its KE. So, etong 65 kilogram, mas yan. Yun nga lang, ito, hindi given yung speed. Ang given, distance, saka time. Pero ang speed naman kasi is distance over time. Tama ba? So, computin lang natin yung speed. Ano yung distance niya? 500 meters all over 60 seconds. So, pwede mo yung isolve. 500 divided by 60. 8.33. 8.33 meter per second. Meron na agad tayo. So, KE is equals to 0.5 times 65 times 8.3 meter per second, tapos squared mo. So, ano yan? 0.5 times 65 times 8.33 times 8.33. Ano yan? 2,255.12 joules. Tapos rin, forms of energy, kayo na bahalang mag-aral dyan. Diba? So, thermal, nuclear, diba? Conversion. Ano ba yung mga example ng conversion? Yan yung kunwari, plancha, electrical magiging heat. Tama ba? Pwede ring sound system, electrical magiging sound. Rubbing of hands, mechanical magiging thermal. Diba? So, yan yung mga yan. Yung solar, diba? Light or solar energy magiging electrical. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Napagod ako doon. And God bless. Yung project nyo, ayan, pwede nyo nang screenshot. Okay, message nyo ako kung gusto mo na mabigyan ng sasagutan sa project para masimulan mo na, message mo ako. So, ibig sabihin na nanonood ka talaga ng video na to hanggang dulo. So, yun lang. Maraming salamat and God bless. Great.